righteous King. No, kasi sabi po ng Biblia that Jesus will never violate kung ano po ang kalooban ng Father God. No, mas bababasa po natin yan sa John chapter 5 verse 30. Ang sabi po dun sa huling sentence, hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. No? So para maintindihan po natin, ano po ba ang ibig sabihin ng righteousness? Kasi ang sabi po, Jesus is a righteous King. Matuwid, no? Ang ating Diyos na sinasamba. Kaya nga po kaya niyang sabihin sa atin na, be holy, for I am holy. Amen. Nabasa niyo na po yun sa Bible. Yun po ang isang utos ni Lord eh. Ikaw ay maging holy dahil ako ay holy. Pero alam niyo po ba that holiness, before po tayo dumako doon sa definition ng righteous, alam niyo po ba na ang holiness ay hindi mo kayang parang habulin. Hindi mo siya pinapursue. Kung hindi, ang holiness is a byproduct of something that you will do. Amen. No, hindi po siya yung magiging holy ka dahil na-acquire mo siya. No, it is not something we pursue. It is a byproduct. Okay? So, ano po yung righteousness? Are you with me? Amen. Intro lang po ito, no? So, mamaya yung climax. Bear with me. So, righteousness, ang ibig pong sabihin niyan, you are properly aligned, Amen. no, with the government of heaven. Amen. Okay? At sa Bible po, mababasa din natin that there are unrighteous things, di ba? Pag sinabing unrighteous, you are not aligned to the government. For example, no, tayo po, mga nagdadrive, no, lalo na in Manila, napakaselan po ng traffic light sa Manila. No, yung beating the red light, pag ginawa mo yun, biglang may susulpot na MMDA. Meron akong kakilala dyan, tinakbuhan ng MMDA. No? So, tayo po, when we drive, kahit po dito, nag-i-stop tayo kapag red ang signal light. Correct? Yes. Kasi ayaw mo mali-kietan. No? Pero pag walang tumitingin, nag-go pa rin ba kayo? So that is the meaning of righteous. You are aligned doon sa batas. You are aligned with the government. Amen? Yun po ang ibig sabihin ng righteous. Kaya si Jesus righteous siya because hindi po siya lumabag sa utos ng Ama. Amen. Amen? Amen. Unrighteous kapag ikaw ay lumabag doon sa government or sa batas. Amen? Amen. Nang panablan mo, ito yung anong significance na nini. Anong use nito sa amin? So, eto po. Okay. So, sabi po dito, holiness is not something you pursue. It is a byproduct. Ang sabi po ng Matthew 6:33, ito po yung ating key verse. Okay, pinaka-key verse this morning. Ang sabi po dyan sa Tagalog, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. In English, NIV version. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Okay, later on po, mas maliliwanagan sa atin. Bakit ito yung inuutos ng Lord sa atin? That dalawa lang doon sa verse na yun. Seek first His kingdom and seek first His righteousness. Okay. Alam niyo po ba, sino po dito yung mga nangangarap na maging US citizen? Canadian citizen. Amen. At Tita Millie, Canadian citizen na po kayo. Di ba po? Permanent resident po na. Okay po. So, pero sa atin po, madalas, yung mga nag-OFW na family po natin, gusto natin maging residente, permanent resident, ng isang magandang bansa. Amen? Amen. Kasi we want the benefit. Yes. Right? Gusto natin na ay libre yung school, libre yung sa healthcare, and so on and so forth. Okay? So dito po, ang sabi ng verse ng Matthew 6:33, kung gusto mo na ibigay sa'yo lahat ng pangangailangan mo,
ito daw yung gagawin mo. Seek first His kingdom and seek His righteousness. Amen. Pag sinabing seek His kingdom, unahin mo na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po ba that Christianity is a religion? Pag sinabi mo Christian ka, that is a religion. Pero pag sinabi mo, I am part of the kingdom of God, I am a citizen of God, that is a different thing. Amen? Amen. Pwede ba na Christian ka pero hindi ka part ng kingdom ng Lord? Alam niyo po, ang sabi ng, basahin ko lang po, wala dyan sa PowerPoint. 1 Corinthians, ang sabi po ganyan. Let's open our Bible po. Sa 1 Corinthians chapter 6, verse 10. Sa Tagalog po, babasahin ko. Ayan. Ang sabi po dito, hindi niyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama, meaning unrighteous? Hindi ka sumusunod sa government ng God. No, hindi naman po sinabi dito na any religion or what. No? Pero sabi niya dito, hindi niyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palinlang sapagkat kailanman hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasenggo, mapanlait, at mandarapong. At ang sabi po ng verse 11, at ganyan nga ang ilan sa inyo noon. Okay? Pwedeng tayo ay lasenggo, mapanlait, grabe. Yung mga mapanlait hanggang ngayon. Sabi dito, no? Mapanlait ka lang, hindi ka magmamana ng kingdom ni God. No? So, hindi po ako nasabi niya the word of the Lord. Mandarambong, kung ikaw ay nanloloko. No? Pero sabi po ng verse 11, ito yung maganda. When we become misaligned with minsan, di ba? Hindi naman tayo perfect, amen? Amen. We are trying to be righteous, no? Kasi gusto nating magawa yung gusto ni Lord, pero minsan talaga nadadapa. So, ito po yung good news. Ang sabi niya, at ganyan nga ilan sa inyo. Ngunit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Amen? Amen. At ibinukod na kayo ng Diyos para maging Kanya. Itinuturing na kayong matuwid dahil sa Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Kaya, Jesus is a righteous King. Amen? Amen. Kapag po tayo ay sometimes, okay, paminsan-minsan, ay nakaka-violate ng God's law. Praise God because of the power of the blood of Jesus. Amen. Amen. Because of the blood of Jesus, we can be restored. Okay? Yan po yung use ng grace eh. Kapag po tayo ay nagkamali, meron pong magre-restore sa atin. And that is the grace of God. The blood of Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Naintindihan po ba natin? Yes. Naintindihan po ba tayo? Amen. Kaya sabi po dito, ito ang unahin mo. Seek first the kingdom of God. Tanungin mo yung sarili mo ngayon. Am I part of the kingdom of God? Alam mo ba sa loob mo na ikaw ngayon ay parte ng kaharian ng Diyos? Ngayon na parte ka na ng kaharian ng Diyos, ang pangalawa daw na dapat mong isip, hanapin, i-goal sa buhay mo, maging aligned ka sa gusto ng Panginoon. Maging righteous ka sa harapan ni Lord. Amen. Kasi po, meron pong advantages. Ayan. Ito po yung gusto kong i-share po sa atin. Ano ang advantage na kung ikaw ay parte ng kingdom ng Panginoon? At kung ikaw ay sumusunod sa kanyang mga utos. Are you excited? Amen. Alam niyo po kahapon, we had a good talk with Pastor Gerald. Ang ganda po ng share niya sa amin about how to be truly blessed. Yes. So, hindi po kayo ng recording kay Kuya Anjo. Ang dami niyang mga na-record kahapon. Super ganda. Related po siya sa Matthew 6:33. Hindi niya po kami tinuruan kung paano maghanap ng pera. Tinuruan niya kami paano hanapin ang totoong kayamanan, which is God. Yun nga po, connected siya sa Matthew 6:33. Unahin mo lang si Lord. Yun yung pinakakuha ko. Unahin mo lang si Lord.
darating sa iyo yung pera. Kasi pansinin po ninyo, kapag tayo po, pera ang ating laging hinahabol, parang nekalyap. Mailap, no? Nekalyap, kinakampangan na yun. Mailap ang pera kapag ito ay hinabol mo ng hinabol. No? Parang sasabihin mo, kasakit naman man itong pera. Narinig niyo na po yun sa ibang tao. Ang hirap naman ng makahanap ng pera. Ganun po yung lagi nilang sinasabi. Okay? So this morning po, ano po yung advantage na ikaw ay maging parte ng kaharian ng Diyos? Ikaw ay maging mamamayan ng langit. Okay, na sumusunod sa batas ng langit. Alam niyo po ang Bible, it is not just a spiritual book. It is our constitution. Mga anak ng Diyos, ito po ang ating constitution. No? Ang Bible po is not a spiritual book na parang may inspire ka lang. No, nandito po yung constitution natin. Diba? Nandito yung batas. Pag ginawa mo to, ito yung parusa. Yes. Ganun po ang natin, no? Penal code, no, yung mga nag-aral po dito ng law. No, may subject ng law. Ganun po. So, ang Bible po, ito po ang ating pinaka-constitution. Nandito po yung mga batas, mga promises, nandito po yung mga reward na sinasabi po ng ating hari. Amen. Amen. Yes. Kaya, wait lang. Okay. So, sabi po dyan, before we proceed po sa advantage ng pagiging citizen po ng Kingdom of God, bakit po King si Jesus? Bakit hindi na lang po ginawang presidente, prime minister sa iba? Alam niyo po kasi, hindi daw po natin, nahihirapan pong sumunod, no, tayo kay God. Dahil hindi po natin naiintindihan yung salitang King, Hari, Lord. No? Kung sinabi mong Lord, He's the King. Siya ang may-ari, siya ang master. Amen. So, those words has just one meaning. So, bakit po King ang tinawag kay Christ? No? Bakit hindi na lang President? Okay? Kasi po ang King, He owns everything. Amen. Sa kingdom po, He owns everything. Kailangan po daw maging tama muna yung idea mo about a king before mo maintindihan the Lord. Amen. Before mo maintindihan yung paghahari ni Christ. No? Nakapanood na po kayo ng mga Korean novela. Yung mga may hari, may Di ba grabe yung respect nila sa king? Yes. Sabi ko nga nung nanonood ako ng minsan, pag naglakad sila, paurong. Bawal tumalikod sa king. Right? Sabi ko, malalaman din. Kung pwede ko lang talikod kay king. Amen? Kasi isang sabi lang ng king, di ba? Pag mapapanood mo, yung pag nagkamali sila sa harap ng king, talagang they will bow down and they will tremble in fear kasi ayaw nila na mapapatay sila. Yes. Diba? Yung pag, minsan nga sabihin nila, I deserve, death. Yung pag nagkamali sila doon, natapon nila yung sineserve nila na, alak sa hari. No, ganun na lamang po yung kanilang takot. Yes. No, so talagang grabe pala dapat yung respect mo sa king. No, yun po yung na-realize ko habang nanonood ako ng isang Korean novela na pang-history yung topic niya. So why king? No, kasi alam niyo po ba na king, yun nga, he owns everything. Ang presidente, nandiyan lang ang president every 6 years sa ating bansa. Amen? At madalas po sa atin, tayo ay ginigera po natin ang ating leader. Amen? Dahil ang ating mindset is democratic. Malaya tayong sabihin yung mga dapat nating sabihin. Yung, diba, meron po tayong freedom of the speech. Freedom of speech. Amen? Amen. Nakakasunod po kayo? Yes. Okay. Huwag niyo po ang tulugan, no? Okay po. So, bear with me, no? So, why king? No? Kasi, alam niyo po, gusto po ng God na maintindihan natin na hindi mo kailangan umasa sa government ng earth. Alam niyo po si Manila, yung sa kanyang SSS? Tama na yung pension, di dad? Hanggang ngayon hindi niya nakukuha. No, dahil ang hirap ng sistema ng ating gobyerno. Kaya kung kayo po ay nagtatrabaho at umaasa sa pension po ninyo,
Abay, sabi ko nga sa sarili ko, we cannot really depend on our earth government. Yes. Amen? Amen. Ang kailangan mong sandalan is the government of God talaga. Yes. Amen? Amen. Because He owns everything. Yes. Amen? Amen. So sabi po dito, our idea about king has to be right para maintindihan po natin yung mga susunod ko po na i-explain. So punta po tayo sa number 1 point. Di ba ang topic po natin, Jesus is a righteous king. Okay, so number 1 point, the king is the central component of the kingdom. Kung walang hari, walang kaharian. Amen? Kaya kung mapapin yan, magbalik po sa Korean novela. Alam niyo na po kung anong pinapanood ko. Mga Korean novela. Sabi kong ganyan, nung mamamatay na yung hari, no, naghihingalo na siya, sinasabi ng mga ministers doon sa kaharian, mag-appoint ka na ng next king. Kasi hindi pwedeng walang king ang kaharian. Because ito ay babagsak. No? Kaya po si Jesus is our king. Without Jesus, there is no kingdom. Amen. Amen? Kaya po kung babasahin nyo, nung dumating na si Jesus at nagpipreach siya, behold, the kingdom of God is here. Dahil dumating na si Jesus. Amen? Kaya po, without Jesus, there is no kingdom. At alam niyo po ba yung na-realize ko in the past, meron ako napanood, sabi niya, hindi mo kailangan ipag-pray that lumapit sa'yo ang kaharian ng Diyos o ang hari mismo. Because He is living inside of you. Wala na pong mas ilalapit pa doon ng God. Amen. Kasi nasa loob mo siya. Kaya sinabi ni Ate Angela kanina, even your small thoughts, small prayers, small desire, alam mo ng Diyos because nananahan siya sa loob mo. Amen? Amen. Amen. Kaya po sabi dito, the king embodies the kingdom. The king embodies the presence of the kingdom. Kung nasaan po ang king, nandoon ang kanyang paghahari. Nandoon ang kanyang kaharian. Amen? Amen. Kaya po, every time na saan man po tayo pupunta, dala-dala mo yung paghahari ng God. Kaya nga po sinabi, you are the light and salt of the earth. Kasi dala-dala mo yun sa loob mo. Amen? Amen. Kaya po yung mga hindi tumatayo dito sa harap, okay? Hindi pa involved sa ministry, ang inyong pong trabaho ay pwede rin maging avenue for a ministry. Dahil dala-dala mo yung kaharian ng Diyos. Amen? Yes. Hindi mo po kailangan na nandito ka lang para masabi mo that you are ministering. No? Pwede po kayong, halimbawa, ikaw ay nasa office. No? Meron po akong narinig nun sa klase ko sa Bible School, kina Pastor Ronaldo Campo. Kilala niyo po siya. Ang sabi niya, ako ay doktor na Kristiyano. So, kung nasaan man po siya sa kanyang mga patient, siya po ay nag-minister. Amen. Amen? Kasi dala-dala po natin yung kaharian which is nasa loob po natin. Amen? Amen. Amen. So, pangalawang point po, the king is the ultimate source of authority in the kingdom. Alam niyo po kung bakit corrupt po ang ating bansa? Because ang power, ang authority ay nakahati sa tatlo. Judiciary, legislative, executive. No? May para tayong nag-review. Okay? So, tatlo po. Pero sa kaharian, isa lang ang may hawak ng authority. And that is Jesus. Sinabi niya po yan sa Matthew 28 verse 18. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Amen? Kaya every time that you have a petition, diba yung prayer, tinatawag na petition sa law, pag nakinig ka, no? Petition, no? Nagpe-petition ka kay God. Ito yung prayer ko, Lord. Isa lang ang pwede mong lapitan, and that is God. So yung pwede mong diretso na kausapin because He has all the authority. Sa atin po, no, kaya po nagiging corrupt kasi pwedeng payagan ng isang department tapos hindi papayagan ng isa.
Ngayon, ang gagawin mo is that, mag-under the table ka para payagan ka because kalat ang authority. Amen? Pero sa kaharian po ni God, isa lang ang may say. Kaya sabi ng Bible, who can counsel God? Walang elder si Lord, walang counselor si Lord. Na kung babasahin mo ang Revelation, all the elders are just saying, holy, holy is the Lord. Amen. Amen? Amen. Amen. Kaya po ang king niya pwedeng mag-reason out. Di ba? Sa January, sinabi ng mga niyo, bawal yung fornication. Bawal yung sex before marriage. Amen? Bawal kayong umiyabe, no? Di ba? Pag sinabi niya kung gano'n, that's it. We cannot reason out. Lord, yan. Bakit naman po? Di ba? Amen? Amen. Amen. Ako na, kaya natin. Okay. Pag sinabi po kasi ng king, yun na po yun. That's final. Di mababa. Kahit po sabihin ng batas natin, pwede ang divorce. Pag po sinabi ng Lord na hindi pwede, si Lord pa rin po may final say. Amen. Amen. Kaya number 3 po, the sovereignty of king is inherent. Wala po sino man sa atin ang nagboto kay Kristo para maging king. Before ka pa ipinanganak, hari na po si Jesus. Amen. Amen? Parang si Prince William, Prince Harry. Wala pong nagboto sa kanila para maging prince. Pagkapanganak po nila, sila po ay prinsipe na automatic. They are inherent. Okay? Ito po ay kanilang namana by blood. Amen. Sila po ay royal blood, di ba? No? So, ganun din po ang ating hari. Hindi mo po siya binoto. Okay? Alam niyo po ba nung minsan, dun sa sabi ng disciple kay Jesus, Lord, sabi nila, iniwan ko ang lahat, sumunod kami sa iyo, iniwan namin ang aming kabuhayan, ang aming pamilya, no? Pero alam niyo po ang sabi ni Lord, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Amen? Amen. Kaya tignan niyo po yung katabi niyo ngayon. Siya po ay pinili ni Lord. Amen? Amen. Kaya po, Jesus is a righteous King. Wala po tayong may pagmamalaki kay God. Amen? Dahil po tayo ay pinili. Yung sasabihin mo, Lord, di ako pumasok ngayon, nandito ako. Hindi po natin kayang ipagmalaki yun kay God. Dahil siya po ang pumili po sa atin. Amen? Amen. Nasabi po dito, we do not make Jesus our King. We get to acknowledge it. Dahil nga po, ang King, no? Sabi niya, I own everything. Kung babasahin niyo po ang Bible niyo, lahat ng nandito sa lupa at nasa langit, ang sabi pong ganyan, ang may-ari ay si Jesus, our King Jesus. Amen. Kaya po yung pagiging Kristiyano mo ngayon, pagiging parte ng kaharian ng Diyos is a privilege. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, privilege. Privilege. It is a privilege. It is not a benefit na dahil may ginawa ka, kaya binigay sa iyo yung citizenship mo. Amen. 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 Ito ay isang pribilehiyo. Pinili ka ng Diyos. Okay? Bakit? Ano pong significance nun? Alam niyo po ba na pag pinili ka ng hari na maging part ng kanyang sinasakupan, siya ang bahala sa iyo. Yes. Amen? Amen. Kaya po, outside, if ikaw ay hindi kasama, parte sa kaharian ng Diyos, ikaw ang bahala sa buhay mo. Amen? Ikaw ang bahala sa buhay mo. Pero kung ikaw, under ka kay God, under ka sa sinasakupan ng Panginoon, ang Lord ang bahala sa iyo. Yes. Amen. 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 Yun po yung isang significance na pag ginawa mong hari si Jesus sa buhay mo. Hindi ikaw ang bahala sa buhay mo. Hindi ikaw ang bahala lang sa pamilya mo. Sa anumang meron ka. God will be the ultimate responsible for you. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Nakuha po ba natin? Yes. Sabi po ng John 15:16, ito po, hindi kayo ang pumili sa akin, kundi ako ang pumili sa inyo para humayo kayo at mamunga ng mga bungang mananatili.
Sa ganon, ano man ang hingin ninyo sa Ama, sa pangalan ko, ay ibibigay sa inyo. Di ba po itong halimbawa na ako, yung kapitan-pitan ng kaya, kapa ako dyan muna ako house and lot. Dyan ako house and lot. Hindi. Halina ako because, ano na ako mong kanano-nano. Mhm. Amen? Yes. Pero kung ikaw, mayaman ka, pumunta sa iyo yung anak mo, Lord, kailangan ko po ng house and lot. Kailangan ko po ng ganito. Tingin mo, pagkakait ba yun ng Lord sa'yo? Hindi. Hindi po, di ba? Amen. Amen? Ako naniniwala po ako, hindi po pagkakait yan ni Lord sa akin. Yes. Amen? Amen. So sabi po dito, when a king takes you as his citizen, he takes full responsibility of your life. Amen. He takes full responsibility. Amen? Amen. Hindi na ikaw yung bahala lang sa sarili mo. He will take care of you. Kaya, sino po dito yung gusto lang mag-surrender kay God? Amen. Amen? Surrender na po. Amen. Okay, let's surrender our life to God. Kasi hindi ka naman lugi, kapatid. Amen? Yes. Because Jesus is a righteous King. Amen? Ang sabi po ng Philippians 4:19, at dahil kayo'y na kay Kristo, amen? Yes. Ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Amen? Outside the kingdom, ikaw ang bahala sa sarili mo. Pero if you are part of the kingdom of God, si Lord ang bahala sa needs mo, Mhm. even sa wants mo. Yes. Amen? Amen. Sometimes. Okay? Pero alam ni Lord kung ano yung the best na ibibigay niya sa atin. Yes. Ang sabi po ng Bible, no? Even before ka lumapit sa Kanya, ano sabi? Alam niya. Alam na niya ang iyong pangangailangan. That's how our King is. Hindi po siya unrighteous King. Righteous po ang ating Diyos na pinag-iinikuran Yes. sinasamba. Amen? Amen. Kaya po, sino ang ayaw mapabilang sa kaharian ng Diyos? Amen? So, sabi ng Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness. So, ang tanong ko po ngayon sa'yo, why do you worry? Why do you worry? Why do you worry? Sabi mo sa katabi mo, why do you worry kung ganun pala? Why do you worry? Why do you worry kung ganun pala ang Diyos mo? Amen. Why do you worry? Ang sabi ng Matthew 6 verse 25, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin, iinumin, o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan niya kayo ng pagkain at isusuot. Amen? Amen. So why do you worry? Diba? Why do you worry? Ganun pala eh. Diba? Sabi po ng verse 32 ng Matthew 6, ang mga bagay na ito, yung mga sinabi ko na binuworry kanina ng mga tao, no? Yung kanyang kakainin, iinumin, susuotin, the basic needs. Ang sabi dito, ang mga bagay na ito, ang pinapahalagan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Amen. Amen? Yes. Ganun po ka-righteous ang God. Diba kung ikaw nanay ka, tatay ka, responsable kang magulang, alam mo na kailangan uminom ng anak mo. Kailangan niyang kumain. Diba? Ibibigay mo yun kahit hindi niya hinihingi. Correct? Amen. Amen. Ganun din po ang ating Diyos. Alam ng Lord kung ano yung kailangan mo. Amen. Kaya, why do you worry? Sabi dito, kung yan ang lagi mong wino-worry, ikaw ay parang, sabi po sa pagano sa ibang translation. Ang pagano po ay mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Pero tayo po, we are children of God. Amen. Amen? Alam niyo po ba na nagbabase ang laki ng Diyos kung gaano siya, kung gaano ka kalapit o kalayo sa Kanya. Yes. Parang eroplano. Kapag ikaw, hindi mo kinikilala, sinisip ang God, para siyang eroplano na nasa himpapawid. Napakaliit niya. Pero kung ikaw, nagpunta ka sa airport,
airport, katabi mo yung aeroplano. Maliit ba yun o malaki? Malaki, di ba? Mas malaki pa compared sa size mo. 1,000 times o 100 times na mas malaki compared sa'yo. Amen? Amen. Ganon din po ang Diyos. Nag-worry ka kasi parang aeroplano siya na nasa himpapauwi. Pero magaya po nung sinabi ko sa atin kanina, ang Diyos ay napakalapit sa atin dahil siya ay nananahan sa ating kalooban. Right? Diba sabi po ng Bible, sino man ang tumanggap sa Kanya, tayo po ay naging templo na ng Diyos. Hindi po lang dito nananahan ang presence niya. Yes. Nasa atin, dala-dala po natin, hindi po naiiwan ng Diyos. Amen. Pag ikaw ay umalis dito, Yes. dala-dala mo siya. Amen? Correct. Kaya po, yun po yung i-aim natin, na maging napakalaki ng Diyos. Para yung problema mo, wala parang alikabok lang. Amen. Amen? Yes. Hindi siya dapat parang yung aeroplano na nasa langit. Napakaliit. No? Amen? Yes. Binakuha po tayo. Amen. O tapos na po ako actually. Ang sabi po pang-apat, the King's word is law. Ito yung maganda. Kung ano po yung sinabi ng Diyos, ito ay batas. Hindi po kagaya sa bansa po natin, kailangan mo nang dumaan sa Congress, sa Senate, at dumaan sa katakot-takot na debate. Yeah. Okay? Bago maipasa, minsan ilang taon bago po maging batas. Amen? Yes. Pero sa kingdom, iba po. Kapag i-announce ng hari, ito ay kaagad na, batas na. Halimbawa, sinabi sa isang storya nung kay Daniel, sinabi ng hari doon na dapat silang sumamba sa kanya. Kung hindi, sila ay ipapatayin. No? So, ganun po yung nangyari kay Daniel. So, isang proclamation lang ng hari, ito ay dapat nang sundin ng buong mamamayan. Because the King's word is the law. Amen. Kaya po kung babasahin mo yung Bible mo, kung ano ang sinabi ni Jesus, that is the law. Amen. Amen? Kaya po ganito ka-importante na, alam niyo po yung ating devotion at prayer, hindi po ito mga ritual. Hindi po ito para i-check lang ng ating leader na ginagawa po natin. Gusto mo na makakuha ng word from the Lord because yun yung magiging law ng buhay mo. Amen. No? Ito yung magiging promise na panghahawakan mo sa Diyos. Amen? Kaya po ganun na dapat meron kang word na pinanghahawakan this year kay Lord. Amen? Or every day, before ka lumabas sa bahay mo, meron nang sinabi sa iyo si Lord na panghahawakan mo throughout the day. Because kung ano ang word na nirelease ni Lord sa iyo, that is yes and amen. That is the law. Yes. Amen? So pag sinabi ni Lord na pagpapalain kita, that is the law. Amen. Alam niyo po ba na kapag pinoclaim in public, it becomes a public law. Pero kapag sa iyo ni-reveal ni Lord yung word niya, that is a private law. In other words, that is favor. Amen. Amen? Kaya po yung ating pag-pray, pag-devotion, that is not a ritual. Ang goal mo doon, makakuha ka ng word from the King. Dahil pag sinabi niya sa'yo, yun ay mangyayari. Because that is the favor. Amen? Amen? Amen. Kaya po sino sa atin yung hihingi ng word from the Lord? Amen. Amen? Alam niyo po ba na mayroong isang matalinong tao sa Bible called Nehemiah? Si Nehemiah is a cupbearer, taga-serve ng wine, drinks ng hari. So all the time, nandoon po siya sa courts ng hari. Alam niyo po ba that Nehemiah served the king well? No? Kasi nga, kung nagkamali ka, pwede kang mapatay or ma-imprison, kagaya nung sa story ni Joseph the Dreamer. Di ba meron siyang nakasamang baker at cupbearer ng hari? Ang cupbearer, doon sa kwento, na balik siya sa pwesto niya. So, ganun po yung pwesto ni Nehemiah. Siya ay nagsiserve lagi sa court ng hari. Okay. And then, one day, ito yung gusto mo na dapat itanong sa'yo ng hari. Sabi ng hari kay Nehemiah, what do you need? What do you want? Amen. No, kasi si Nehemiah, during the time na siya ay nagsiserve as cupbearer, narinig niya na ang Israel ay nasa ruin. Kasi po sila ay naging captive sa Babylonia for 400 or 600 years. So wala si Nehemiah, kumbaga nasa abroad si Nehemiah, nagsiserve sa king, wala po siya sa Israel. Ngayon narinig niya
us from captivity na ganito yung kalagayan ng Israel. Sira-sira yung gate. Nakapunta na lang po yung sa atin, nagawa na yung gate. Sira-sira yung gate ng Israel. Ngayon nagkaroon siya ng burden. Kaya nag-pray siya sa God ng favor. Okay? Para tulungan siya ng Lord na ma-rebuild ang gate. Yung, di ba, sa unang panahon, kapag po ikaw ay syudad, kailangan meron kang gate. Yung mataas na gate para hindi ka pumasakop. Okay? So since natapos na po nasakop ang Israel at nakabalik yung iba doon, hindi pa po gawa yung kanilang city gate. Ngayon, yun yung narinig ni Nehemiah. So nag-pray siya sa God. Sabi niya, tulungan mo ko para ma-rebuild yung gate ng Israel. Kaya yun po ang tugon ng Lord. He was a cupbearer. At yung king ng Persia, tinanong siya, Nehemiah, ano ang gusto mo? Amen. Ano ang kailangan mo? Alam niyo po kapag po tayo ay nag-serve ng maayos sa king, pwede itanong din sa atin yun. Amen. Ano yung need mo? Ano yung kailangan mo? Amen? Amen. So, sabi ni Nehemiah, ganito po yung nangyari. Gusto mo pong i-rebuild yung city gates ng Israel. Alam niyo po ang sabi ng hari, go! Yung salita niya na go, that is a law. Amen. Pinapayagan ka, approved, permitted. Amen? Amen. Sino yung may petition at gusto mong ma-approve, sasabihin ng hari, go. Amen? Amen. Kaya naman na po yata ito. Yes. Sabi ng hari kay Nehemiah, go, ipoprovide ko lahat ng kailangan mo. You can go to the forest. Kasi ang king, pag-aari ang lahat. Sabi niya, kunin mo yung timber na kailangan mo doon, punta ka sa quarry, kunin mo yung mga bato na kailangan mo. Okay? Dala-dala ni Nehemiah yun, yung approval na yun. Amen. Kaya he was able to rebuild the gates of Israel. Amen. So, ganun din po sa atin. You should seek a word from the Lord. Nasasabihin mo sa akin to, sinabi sa akin to ni Lord. Because the King's word is a law. Amen. Amen. Pag sinabi ng hari, hindi mababali. Yes. Amen. Are we getting something? Yes. That, paano may apply mo yun? That Jesus is King, is a righteous King. Not just a King, but a righteous King. Siya ay Diyos na matubig. Sabi po dito, Matthew 6:10, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Diba yan po yung laging pinag-pray natin. Lord, let your will be done. Lord, let your will be done. Because that is the truth. Kung hindi papayagan ng Lord, hindi mangyayari. Yes. Amen? Amen. Amen. Yung pinag-pray mo, yung kahit anong effort po natin, alam niyo po, kung wala po ng bendisyon, wala pong approval ng Lord, walang go signal ng Lord, hindi po yan mangyayari. Amen. Amen? Kagaya po na sabi ni Kuya Abe, kung hindi po nilayon ng Lord na sige, go, bigyan na kita ng anak, approve. Kahit ano pong prayer po namin, kung hindi po yung i-go ng Lord, wala po. Yes. Amen? Amen. Amen. Ganun din po sa buhay po natin. Kaya yung devotion po natin, yung prayer po natin, that is to seek a word from the Lord. Amen. Amen. You want to always go in the courts of the King. Yun po yun eh. It symbolizes that. Every time that you go to prayer, you go to the word of the Lord. Parang pumunta sa courts ng hari. You are in the midst, no? Kasi gusto mo na mangusap sa iyo ang hari eh. Amen? Amen. Kasi you want favor. Pag nangusap siya sa iyo, may favor. Amen. Amen? Yes. Ang sabi po ng Psalms 84 verse 10, ang isang araw, ito yung maganda kay David. Ang sabi niya, ang isang araw sa inyong templo ay higit na mabuti kaysa sa 1,000 araw sa ibang lugar. O Diyos, mas gusto ko pang tumayo sa inyong templo, O Diyos, kaysa sa manirahan sa bahay ng masama. Amen. Amen? Hindi po yung mas okay pang mag-SM kaysa sa pumunta sa templo ng Diyos. Amen. Amen? Yes. No? Let us have that heart na nag-hunger po tayo doon sa presence ni God. Kasi nandoon po yung lahat ng solusyon ng kailangan mo. Amen. Lahat ng breakthrough na hinahangad mo sa buhay mo, nandoon sa court ng hari. Amen. Amen. And lastly, a king personally owns everything. No?
So yung prosperity po sa kaharian, hindi po yan issue. Okay? Kasi gusto po ng king, okay, that you are well supported. Bakit? Kasi yung status ng kanyang citizens, nagre-reflect ng kanyang glory. Alam niyo po ba na delikado ang reputasyon ng isang hari kapag ang kanyang mga anak ay nanlilimos, ang kanyang mga sinasakupan ay naghihirap, nagdadahog. No? Kasi the king wants for us to prosper and succeed kasi yun po ay babalik sa glory niya. Yes. Example na lang yung asawa mo. Halimbawa, hindi pa kayo mag-asawa, tapos nakipag-asawahan kayo, no? Pag yung napangasawa mo, pumangit siya, anong sasabihin nila? Makanya naman yung asawa. Wow. Siyempre, Yes. it reflects the glory of your husband and wife. Correct. Amen? Correct. Pero pag pumogi, ba, si Buyabe, pumogi. No? Yan. Lumaki ang katawan. Yan. It reflects my glory. Yes. Marimlaya gaman. Magaling mag-alaga. Amen? Amen. Ganon din po sa ating hari. It reflects the glory of the King. Yes. Kaya sabi po ng verse na kasunod, wala pa akong nakita na righteous na nantimos ng tinapay. Amen. Amen? Amen. Because you are children of God. Amen. Amen. Everything you need is in the kingdom. Amen. Kaya tandaan po natin yan, we reflect the glory of God. Kung kaya, eta mo dapat magrugurugo, eta mo dapat magmakalubos. Amen? Because we reflect the glory of God. Ang sabi po dito, ayan, Psalms 37 verse 25. Ako'y naging bata at ngayon matanda na. Ngunit hindi ko pa nakita kahit kailan na ang matuwid ay pinabayaan ng Panginoon. Amen? O ang kanyang mga anak ay nanlilimos ng pagkain. Ganun po yung promise ng God sa atin. If you are a child of God, manlimos. Amen. Amen. Hindi ka po niya pababayaan. Kaya, atupagin mo, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Seek first His righteousness. Yun ang atupagin mo. Yun ang unahin mo. Pagharian ka ng Diyos at i-align mo yung sarili mo sa gusto ng Panginoon. Alam ko po na tayong lahat ay under process. Meron po mga iba-ibang aspeto ang buhay po natin na kinokorek ng Panginoon. Yes. No, Correct. amen? Kaya po hindi po tayo dito dinidegrade, hindi po tayo kinokondemn dito. Kung nagkamali po tayo, dapat ay magtulungan po tayo, mag-encourage, magbigay po tayo ng encouragement sa bawat isa na ito yung tama, ito yung dapat natin gawin. Amen? Yes. Hindi po natin na parang tinataboy ang mga makasalanan na parang oy, yaka pwede Kenny, makanyang kabiye. No! The church is a hospital for the sinners. Amen. Amen? Gusto po natin na kapag sila ay patuloy na pumupunta dito, nag-a-attend ng life group, nakakapakinig ng Word of God, patuloy na pabuti ng pabuti yung buhay po nila, Yes. paalay ng paalay, padiretso ng padiretso, kung sa gusto po ng Lord. Amen? Kaya, I pray na yung Matthew 6:33, yun po yung ating maging buhay, maging lifestyle. Unahin ko muna to, unahin ko muna yung kingdom ni Lord, unahin ko muna yung righteousness, and all these things shall be added unto me. Amen? Amen. Tumayo po tayong lahat. May nakuha po ba tayo? Amen. Lord, salamat po. You are our righteous King. Come on, declare your submission to God. Lord, tunay nga po na kami ay mga anak mo. Nagpapasakop kami sa iyo. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming tagapagligtas. Yes, Lord. Lord, sa iyo po ang aming buhay. Sa inyo po ang aming pamilya. At lahat ng tungkol sa amin, Lord. Lord, patawarin niyo po kami. Kung kami man po ay mga nagre-reason out, nagmatigas, Lord, sa harapan mo at hindi sumunod, Panginoon, sa iyong mga inuutos. Kami patawarin mo, Lord God. Thank you for the blood of Jesus. Yes. Lord, linisin niyo po kami ngayon from all unrighteousness. Come on, confess your sin to God right now. Kahit po bilang po pakalakas, sa sarili niyo na lang po. Confess your sin to God right now. And He is faithful to cleanse you, to forgive you, to restore you, to
make you new and whole again. Hallelujah. Citizen of your kingdom. Thank you, God. You are so good, Panginoon. Thank you for the power of the blood. Thank you for the cross. Lord, because of your sacrifice, Lord Jesus, we are forgiven. Lord, kami ay naging parte ng kaharian ng Diyos, naging anak ng Diyos. Lord, it's not by might nor by power, but it's only through you, Lord God. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na lahat ng meron po kami, Panginoon, is coming from you, Lord God. Maraming salamat sa lahat ng pagpapala, pabor, Panginoon, mga kasagutan sa aming mga panalangin. Tunay, Lord, that you are our righteous King, Panginoon. You own everything, Lord. Lahat, Panginoon. You own everything, Lord God. And it is all for your glory, Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na sumunod, Panginoon, at mabuhay po para sa iyo for the glory of your name, O Lord God. Maraming salamat, Lord, sa salita mo ngayon. Tulungan niyo po kami na pagbulay-bulayan po namin yung salita mo at patuloy po namin may apply sa buhay namin yung Matthew 6:33, Lord God. Maraming salamat po. We praise you, we glorify you, and we love you, Lord. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. So let's all raise our hand and let's receive the favor of the Lord. In the name of Jesus, I declare light unto your life. I declare joy and peace. I declare strength. I declare wisdom and understanding. I declare health in Jesus' name. I declare breakthrough in your finances. Renewed mind in the name of Jesus. And I also declare that hunger and thirst for the Word of God and in prayer. Magkaroon po tayo ng breakthrough on that in the name of Jesus. And I also declare that every prayer na meron po kayo according sa kalooban ng Lord ay ma-receive nyo this month yung answer. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Happy Sunday po sa bawat isa. Amen.